Hi mga kapatid, so nandito tayo ulit for another video. So, di ba May na ngayon? Nagtataka ba kayo kung bakit may ganito, o ganito sa inyong simbahan? Ngayon, malalaman natin kung bakit may ganito sa mga simbahan ninyo. So, samahan nyo ako, alamin natin kung ano ang naging history ng Flores de Maria o ng Flores de Mayo sa Pilipinas. Tapos, malalaman natin ngayon kung ano yung mga culture ng mga Flores de Mayo o Flores de Maria sa iba't ibang simbahan. So, tara, let's go! Eh, so yun yung mga kapatid. So, nandito tayo ngayon sa parokya ni Lolo Uweng o sa mas kilala na Diocese Shrine ni Lolo Uweng. So, ngayon kasama ko dito sila Brother Jeremy tsaka si Sister Emerald. So, magandang hapon sa inyong lahat. Okay, so may mga ilang katanungan lang ako sa inyo. Ang mga katanungan ko lang, sige, ikaw una Emerald. Para sa iyo, ano ang importante kapag Flores de Maria o Flores de Mayo? First of all, yung si Maria. Kasi first of all, siya yung pinaka-center ng celebration. Okay, so ganun. And then, paano sa tingin mo na mapapaganda ang celebration ng Flores de Maria? Yung well-organized and kaya pa, yung magkakaayos talaga yung mga sponsors gitu ganun. Ayun, so ang sinasabi mo talaga na yung tungkol sa mga sponsorships, ganun. Sana magkasunod-sunod na ayos. So may gusto ko ba bang ipang sabihin sa mga iba nating mga kapatid na Wala na. Okay, so pass natin naman ngayon kay Jeremy. So magandang hapon naman sa iyo, brother. Magandang hapon, brother. Okay, so kanina, ano yung pwedeng nating makonect sa inyong Legion of Mary na tungkol sa Flores de Maria? Sa gawain ng Flores de Mayo, ang Legion of Mary ay may malaking koneksyon sa Flores de Mayo dahil ang Legion of Mary ay isa sa mga nag-organisa sa Flores de Mayo dahil unang-una, ang Legionary o Legion of Mary ay ang kanilang patron ay ang Mahal na Birhen Maria na ating ina. At pangalawa, bilang isang Legionaryo, ito'y sa malaking karangalan na makapaglingkod at makapag-alay ng bulaklak sa Mahal na Birhen. At pangatlo, dito ay naisa sa buhay namin ang naging buhay ng Mahal na Birhen Maria at nai-apply namin sa aming personal na buhay bilang isang Legionaryo. At bilang Legionaryo, ang Flores de Maria ay isang mahalagang parte sa paghubog sa amin at isang magandang karanasan upang mapalalim pa ang aming pananampalataya at kalaman sa Mahal na Birhen Maria. Yun lamang, Brother Sean. At may isa pang tanong, anong pwede mong mabahagi sa mga kapatid natin na anong kultura ng Flores de Maria dito sa simbahan ninyo? Ang Flores de Maria, ang kultura namin dito ay unang-una sa pagkakaisa sa pag-aayos, sa pagsasaayos ng gawain nito. Unang-una ay pinaghahandaan ng may kaayusan na may kahandaan. Unang-una dito tinatalakay kung anong araw ba magsisimula at sino mga hermano at hermana. Dito ay may papakita kung gaano kaorganisado ang parokya ng Santo Sepulcro. At dito din ay masasaksihan mo ang mga kabataan na aktibong nakikilahok. At mapabata o matanda, walang pinipiling edad. Ang kultura dito sa Flores de Maria ng aming parokya. Dito masasaksihan natin yung hindi hadlang ang estado ng buhay sa mga maninimba upang makisa o makilahok sa gawain ng Flores de Mayo. At dito ay may mga tao din pumupunta mula sa ibang lugar kagaya mula sa Pasita, sa Cuyab na nakikisa sa gawain ng Flores de Mayo. Ito ay naging tradisyon sa amin mula Mayo 1 hanggang Mayo 28 na gaganapin ang Flores de Maria o Flores de Mayo kung tawagin. Yun lamang, Brother Sean. Okay, so maraming salamat sa iyo, Brother Jeremy, sa iyong brother. oras. At may gusto ko ba bang sabihin sa mga iba nating mga kapatid na nanonood ngayon? Dapat ang pananampalataya ay nag-umpisa sa tahanan at sa pamilya. Dapat ang debosyon sa Mahal na Birhen Maria ay mangibabaw. Sana
hindi natin makalimutang maminto at lumapit sa mga Birheng Maria upang tayo ay may lapit sa ating Panginoon. Yun lamang, brother. Okay, maraming salamat talaga, Brother Jeremy. And maraming salamat din kay Sister Emerald kung nasaan siya ngayon. So, ngayon tayo ay pupunta ngayon sa susunod na simbahan. So, tara na mga kapatid. Kasi mga kapatid, nandito tayo ngayon sa parokya ng San Lorenzo Ruiz Parish. Kasama ko po ngayon si Tita Maricar. So, magandang hapon po, Tita. Good afternoon. Tita, may kakunting katanungan lang po ako para sa iyo, Tita. Ang tanong ko po sa iyo una, Tita. Para sa iyo po, Tita, ano pong kahalagaan ng Flores de Maria? Flores de Maria. Importante that we are celebrating Flores de Maria because this is paying homage. This is paying tribute to our Blessed Mother, Mama Mary, for her role in our salvation. Because alam mo yan, if she did not say yes, no, it will not be possible at all. So, ang buwan ng Mayo is a very special month because it is specially dedicated to our devotion to the Blessed Mother. So sa akin yun ang kahalagaan because si Mama, you know, yung mga apparitions ni Mama Mary, it would start, some of them would start with the scent of sweet flowers. So, ang flowers are always associated with the Blessed Mother. So, Ngayon, Tita, ang tanong ko lang po sa iyo, Tita. Para sa iyo, Tita, anong kultura po dito na pagdidiriwang ng Flores de Maria po dito sa simbahan po natin, Tita? okay. So dito sa San Lorenzo Ruiz, we celebrate ang buwan ng Mayo through the Flores de Mayo. Ang minomobilize natin dito palagi are the children. No? There is a special devotion from the children of San Lorenzo Ruiz dedicated to the Blessed Mother. So sila, they are guided by the elders, iba-ibang ROs yan. We are assigned, and especially now that it's we have kick-started the month of May. So dito, we are also lucky that our parish priest headed by Reverend Father Ricky is a Marian. So kumbaga, ang order of priority always is for the devotion to the Blessed Mother. Ngayon, Tita, bilang part ng SMI and DMI, ano pong gusto niyo pong masabi po sa mga kapatid po nating nanonood, Tita? Anong gusto niyo pong masabi? Good afternoon and happy Flores de Mayo month dito galing sa San Lorenzo Ruiz in San Pedro Laguna. San Lorenzo Ruiz Parish in San Pedro Laguna. So, inaanyayahan po namin kayo. Kami po, ako bilang DMI, Daughters of Mary Immaculate, at kasama ng youth arm ng DMI, which is the Spirits of Mary Immaculate. Ang tagline po namin, if you will see in my shirt, yan, is to know, to love, and to serve. The essence of love and devotion to the Blessed Mother really starts with knowing, loving, and putting this into action, which is to serve. So, inaanyayahan namin kayo to join us. Every day po, may alay kami bulaklak to honor and to express our love and gratitude to the Blessed Mother. We offer her flowers, as you can see, kasama po ng ibang mga bata. So I hope in your own parish, mas malamang po, mas maganda, mas magarbo, we wish everyone would really celebrate the month of May in this way. Okay, so thank you so much po, Tita, for your Thank time you, po. Shan. And ngayon, mga kapatid, tignan natin kung ano masasabi ng sunod nating kalok. So, bye-bye! Bye! Yung mga kapatid, kasama ko ngayon si Brother Malik. So, magandang gabi, Brother Malik. Tanong ko lang sa'yo is, para sa'yo, anong nakahalagaan ng Flores de Maria? Para sa akin, isa kasi siyang devotion para sa akin sa buwan ng Mayo. So, importante ito dahil once a year na lang naman ginaganap ang Flores de Maria. So, para sa akin, ang simple pag-aari ng bulaklak at pagkaroon sa akin. At maraming salamat din sa inyong mga kapanood. Yun yung mga kapatid, so natanong yung mga iba't ibang tao, iba't ibang patanong kung ano naging Flores de Maria nila sa kanilang parokya. Ako, kung
tatanungin kung anong nagagalot si Maria sa mga parokya. Ang siguro kahalagaan nito ay siguro ang pinakasentro lahat ay ang ina natin na si Mama Mary. Siya ang tapat ng sentro na sa gitna ng lahat ng pinagdidiriwang ng Flores de Maria. At saka siguro sa pag-aari ng mga bulaklak para kay Mama Mary natin. So, huwag natin kalimutan na araw-araw magdasal ng Santo Rosario sa harapan ng Mahal na Birhen at mag-ari ng bulaklak sa kanyang paanan. At yun mga kapatid, so makikita natin sa mga iba't ibang araw kung anong mga magiging mga gawain ng mga Flores de Maria. So, tingnan lang natin mga kapatid kung anong pwede mangyari. So, yun. Let's go!